Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayong araw na to pag-uusapan natin kung ano ba ang paborito kong mutation mga idol. Okay? Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon ang itatopic natin mga lods, yung ano ba yung mga paborito nating na mga mutation. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Yan. Isa na kayo mga lods, medyo nagpumos muna tayo ng ating para na tayo ermitanyo hanggang dito nung tinanggal natin mga lods. Yan. Ano nga ba yung yung paborito kong mutation sa mga alaga na kumbaga yung iba maaaring meron na ako dyan, maaaring wala, pero halos lahat naman na ko na, yung iba na out ko lang yung iba nakawala. Ngayon ang pag natin yung ko sa inyo, ano ba yung mga paborito kong kasi kanya-kanya tayo ng gusto sa ibon na mutation, di ba? Kasi marami na akong mga nakausap. Minsan yung paborito nila, yun lang yung pinakahuli mong sabihin, yun yung pinakala sa listahan mo. Minsan naman yung pinakahuli nila, yun naman ang paborito ko mga lods. Kaya ngayon ang natin, ano nga ba yung yung unang-una kong paboritong ibon. Totally baliktarin natin. Gawin nating top 5. Umpisan ko sa 5 tapos top 1, yun yung pinaka gusto kong ibon mga lods. Bagong tanggal yung aking ayan, sa top 5 mga lods, yung ito, unang nakita ko to talagang gustong gusto ko talaga at maraming nagkakagusto sa ibon na to. Ako isa na ako doon. Yung green series na may pagka wild type siya, pero ang ganda ng pagka green. Hindi siya dark, hindi naman sobrang light. Talagang nandun yung para siyang kumbaga sa bukiran alam mo yung sariwan damo na napakaganda ng pagka-green. Yan yung yung top 5 na pinakagusto kong ibon. Totally nagkaroon akong ganito nakawala lang kasi. Nagkaroon akong ganito, dalawa lang. Talagang sabi ko pararamihin ko to, kaya lang hindi niloob kasi nga nakawala. Yun. Yung isa yata na out ko, hindi ako nagkakamali. Sa top 5, yun yung green series. Alam niyo kung bakit? Yun nga, para siyang damong bagong tubo. Alam mo yung ang ganda, napakalambot tingnan. Kasi pag yung sobrang tingkad ng green, para sa akin masakit na sa mata yun yung parang matigas na dating. Pero yung yung pagka-green niya, yung wild type na to, napakaganda. Talagang ang green niya kakaiba, para sa lagubang. Ayan. Yan yung panglima sa gusto kong na ibon na mutation. Yung kulay niya ganda, kahit saan mo tingnan yung ibon na napakaganda. Yan yung panglima sa gusto kong mutation ng ibon sa parakeets. Tapos apat naman na pinakagusto ko mga lods, yung dilute. Kahit anong klaseng dilute, kahit anong klaseng dilute, gusto ko siya kasi yun, parang ganun din, malambot sa tingin kumbaga, kasi na-dilute na nga. Kumbaga yung mga hard na tingnan, matigas. Minsan may ibon may matigas tingnan alam mo, kitang-kita yung kaya parang hindi ko type yung mga ganon. Tapos itong dilute, siya, di ba nga na-dilute na dumaan na sa process.
Kaya napakasarap niyan tingnan. Kahit anong kulay yan mga lods. Yan, yan yung pang-apat na gusto nating ibon. Yan. Pangatlo naman na ito lahat to mga lods pinapano. Gusto ko lahat to. Totally marami yan kaya lang mamaya kung may time pa tayo sasagasaan natin yung iba pang mga ano. Huwag niyo ipagkamali na hindi ko gusto yung iba. Hindi. Gusto natin lahat yan. Pero siyempre kumbaga sa ano, meron kang pinaka gustong gusto talaga. Yan. So pangatlo itong ano spangle mga lods. May maraming klaseng spangle, may double factor, single factor, di ba? May tinatawag pang ano, classic. Yung gustong gusto ko sa kanila sa lahat, yung classic sa totoo lang. Kasi yung classic mga lods, unique yung dating Kasi yung double factor talagang ano na yun Parang na-dilute na yun Ibig sabihin ng na-dilute sa mga lods, sa mga UV, yung nalusaw na yung kulay o na pumutla na gano'n, yun ibig sabihin ng dilute. So itong double factor kasi na spangle, yun na minsan nga, hindi mo na masyadong punado yan Ngayon yung ano naman, yung single factor, yun yung may scallop pa na maganda rin naman. Kaya lang pinaka the best sa akin yung ano, yung classic. Yung talagang kitang-kita mo yung ano niya, yung parang inukit kumbaga. Siyempre may pagka-artist tayo. Ang gandang ano mga lods kung magdo-drawing ka, talagang mabusisi siyang i-drawing. Ikumpara mo sa mga dilaw lang, halimbawa, puti. Shade lang ang kailangan to. Pero ito, pag yung ano, itong classic na spangle, yan talagang napakaganda niyan tingnan. Totally marami ring nagkakagusto sa ganyan. Lalo na kung nasa good size siya mga lods. Magandang tingnan. Yan yung pangatlo na pinakagusto ko. Tapos, pangalawa naman na gusto ko mga lods, yung Lutino. Yan. Kahit anong klase pang Lutino yan, kay puti, kay dilaw, kay krimino siya kasi considering Lutino yan Ako, tinatawag ko lang naman yung krimino red eye, pero sakop siya ng ino mga lods. Lahi ng ino yan. Yan. Kahit anong ino yan, gusto ko siya. Mapaputi, mapadilaw, mapakrimino yan kasi pag ino, red eye yan mga lods yan. Gusto ko rin yan kasi yun naman ang kinagusto ko, masarap siyang Lutino. Tapos kuha ka ng ibang pares. May epekto kagad kumbaga. Nakikita mo yung effect. Tsaka malakas ang dugo nila mga lods. Talagang nasasalinan kagad na kumbaga mas lamang sila sa mga anak. Ayan, yan yung ano natin. Kumbaga sa top 5, pinaka number 1 yung gusto natin. Ito pangalawa sa pinaka gusto kong ibon. Totally nagpaparami nga tayo nito kasi nga ito, sabihin ko na yung kung ano yung bago ko sabihin yung pinaka gusto kong ibon itong kasi gusto kong magparami ng Lutino. Basta yung mga puti, kahit hindi Lutino kasi pag white bull, ipares mo sa Lutino, madali yan kasi nandyan na yung, kumbaga dun galing kasi yan hindi lang pumula yung mata. So ibig sabihin, madali ng kasi meron akong ganyan mga lods, baka magtanong kayo, ganito. Ba't yung ko, may lubas na puti, hindi naman Lutino yung hindi. May pinanggalingan yun, sigurado. Kasi ganito mga lods, ang isa pang pinanggagalingan ng puti, yung blue. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, pinanggagalingan ng white mutation, yung blue. Yan, kasi meron akong ganyan binangga ako. Hindi pwedeng walang blue, hindi pwedeng walang puti. Yan si Tweety at saka si Queen Queen. Si Queen Queen mga lods, yan, Spangle Clearwing. Ayan.
So nagbubuga siya ng ano, ng puti. Sa kanya galing yun eh. Tapos si Tweety, ano yan, secret. May nagtatanong yan eh. Saka na natin i-reveal yung ano ni, binanggit ko na dati yan eh. Suriin natin mabuti yung mutation ni Tweety. Ayan. Saka ako nasabihin kasi ano yan eh, may nagtatanong eh. Ayoko lang mga lods eh, yung ano mo yun, yung minsan may mga tanong iba kasi yung nagtatanong sa tumatanong mga lods, tandaan nyo yun. Yung nagtatanong hindi niya talaga alam. Ayan. Yung tumatanong sinusubok ka nun. Ayan. Ayan, para diretso. Ayan. Lagi kong gagawin sample yung mga teacher kasi marami tayong mga teacher na ka-idol, mga kasama dito sa Ibonan. Lagi ko sasabihin sa inyo mga lods, yung mga teacher alam yan. Ito, bago natin i-reveal yung number 1 nating na-focus ako rito eh. O ito, sige, sagutin na natin to. Sabihin ko na yung pinaka number 1 tapos tsaka ako ituloy yung sinasabi ko sa mga ganyang minsan nagtatanong pero hindi naman talaga yan, sabihin ko na yung pinaka gusto kong ibon bago tayo dumakora mga lods. Ang pinaka gusto ko sa lahat yan dito, kung mapapansin nyo dominant, diba pero hindi basta dominant mga lods, recessive. Yan, dominant recessive mga lods. Yan yung pinaka gusto kong ibon. Kahit dito sa ibonan ko, yun ang pinaka gusto ko. Yun din yung gusto kong maparami. Kaya yung mga light color, hanggat maaari, yan ako. Yan minsan pag may pumunta rito na korso na daan, hindi ko mapahindihan mga lods eh. Pero kung akong nasusunod sana, matira yon kasi madali kang mag-produce ng mga magagandang mutation. Yan, gaya na palo, lacewing, yan. Diba, Tapos dominant, parisan mo na yan, diba, light color, dilaw, tapos mayroon kang dominant. So, mababawasan yung mga idol, yung mga pats, pakonti ng pakonti. So, hanggang sa pag nagbuga na naman, ayun, i-pares mo yun, makakapagpabuga ka na naring kunin mo sa anak. Nakakapagbuga ka na ng recessive na dominant. Yan. Yun yung pinakagusto ko. Siyempre, tanong niya kung bakit. Una-una, ito kasi related sa natin yan, sa mission, sa gusto natin sa buhay. Yan, ako mga lods, frustrated artist ako. Bakit frustrated? Nung kasing mga panahon na talagang bata ako, gustong-gusto kong gusto ko yung pagdodrawing mga lods. Kaya lang, kulang sa gamit mga idol. Kulang sa gamit kasi mga panahon natin, siyempre nung bata pa tayo, mahirap lang tayo mga lods. Minsan nga lang papel eh. Papel na lang na pan-drawing, wala eh. Kung saan ako nagdo-drawing nung bata ako mga lods? Sa lupa. Ayan, shoutout yung mga kasabayan ko na minsan pag nag-aasaran pa nga sa lupa kayo magdo-drawing eh. Ma-impression mo lang yung may pakita mo lang impression mo sa meron kang kaasarang bata. Yun. Doon mo na i-drawing yun. Kanya-kanya kayong drawing sa lupa. Mas madali rin burahin yun, drawing ka ulit, Kasi, bakit ganun yung asara namin ng mga bata kami, mga lods? Pag kasi nag-away kayo na, pagagalitan kayo ng matatanda. Lalo na, alam nila, magkakalaro kayo, tapos nag-aasaran kayo. Gagalit sila. Nagagawa na yung asar namin, doon namin dinodrawing. So yun, titingnan niya. Nag-drawing din siya. Yan. Yan yung karanasan ko sa pagdodrawing mga lods. Bata pa ako sa lupa. Isang pati sa asara niya, drawing pa rin mga lods.
So gano'n, no, na frustrated. Kaya ako nasabing frustrated kasi kulang, lack of kulang tayo sa kaya hindi natin na ipagpatuloy. Kasi nakapag-asawa na tayo, wala na. Tapos nito lang lately na napalaki na natin yung mga anak. Ayun, yung nagkaroon ng panahon. Ayan, kaya nakakaano tayo. Pero mga lods, na rin, kaya tamaan na rin ako ng parang tinatamad na rin ako. Alam niyo kung bakit. Kasi nga, may edad na tayo. Pag tama yung sabi ng matatanda, pag may edad ka na, pagod na yung isip mo, marami ka na iniisip. So ngayon, iwanan natin yung balik na tayo doon sa nagtatanong doon sa may mga ganun hindi ko lang kung hindi nila alam, nagre-research ako mga lods, pinapasok ko yung mga channel, yung alam nila kaya malakas ang loob ko sabihin na alam nila yung may ibon ka alam nila, tapos magtatanong sa'yo, titingnan mo minsan mas nauna pa sa atin mga lods, di ba sabi ko ito na naman yung kasama na yun, kaya sasagutin ko naman yun, imbis na makipag-anuhan ka, hindi ko yun mga lods, hindi ko type yun. Ngayon ganito, although minsan sinusumpong din ako ng kakulitan mga lods. So, gusto nyo malaman yung kakulitan ko, sasagutin ko yun mali, tapos sasagutin naman yun, hindi, ganito yata yun. So, di ba, alam niya pala parang gano'n. Di ba? O, di ba, alam naman pala. Di ba, parang gano'n. Pero pag i-reveal natin, yan totally si Tweety, hindi mo, although yun, palaisipan. Pero siya mga lods, sa pakiwari ko pero tingnan ko uli, tingnan ko uli. Ito, sagutin ko na ng minor kung kumpirmahin ko. Si Tweety, ayon dun sa analyze ko mga lods, ito maraming tututol paano, bakit naging ganyan yan. Diba sabihin ko kung ano yung ni Tweety. Double factor yun mga lods na spangle. Ayan. Ngayon magtataka, bakit ganyan? Double factor nga. Minsan ang double factor talagang kung hindi mo makikita ng actual yan, malilito ka. Akala mo dilute. Pero hindi, double factor siya mga lods. So yun ang analyze ko Ngayon, tingnan din natin sa susunod kung kasi bawal siyang istorbohin ngayon Ayan. Tapos ngayon, pakita siguro nakikita nyo naman si Tweety di-research Ganun lang naman kasimple yun mga lods. Kaya nga ang pag-iibon mga lods, ganito. Ito, dako na tayo mga lods. Total, ipakita ko na yung gusto nating ibon. Kaya yung ibang na mag-iibon, nagtatalo-talo. Kasi sabi nung isa, ganito yan. Sagot naman, hindi, ganito yan. Siguro, yung may-ari ng ibon, alam niya kung saan galing yun. Nakasasabi niya, napaka-imposibleng maging ganito to kasi mga parents niya ito, matagal ko ng ibon, salin-salin na. Ito yan. Kaya lang iba, siyempre, mahirap makapagtalo mga lods kasi sa totoo lang, sa pag-iibon. Diba, maraming mutation na lumalabas. Kaya hindi ako nakikiano doon. Pag may lumabas sa aking ibon, tapos hindi ko pa alam yung anong mutation to, tapos hindi mo makita, antayin mo. Ako, sa totoo lang, anong una ako nag-ibon mga lods, napakagaganda nung ibon na napakawal. Ibig sabihin na ibenta ko ng mura. Gagandang mutation. Kasi mga time na yun, wala akong focus sa mutation. Magparami lang. Tapos palakihin, yun ang unang ko Kasi sa mutation, madali na yun mga lods lalo pag marami na sila. Gaya ngayon mga lods,
merong lumabas na ano, na uling ano, na tag na ito, crested. Sabihin, hindi naman siya 100%, ano lang siya. Ibig sabihin, papunta siya dun sa helicopter na lahi. Tawag doon, crested. Yung may mga puyo. Kaya, yan, ganito, para walang pagtatalo. Kasi minsan kinokontesta tayo na, alam mo yung wala sa lugar, mga lods, na hindi ganito yan, lods, ganyan. Para walang ganong usapan, gawin na lang natin, mga ibon na may puyo. Yan. Diba, no? Kasi mga lods, ganito. Dapat ang maging pananaw natin sa pag-ibon, ganito. May kalods. Pinakita niya. Palagay na ako, no? Sa tingin mo talaga, tama ka. Pakita mo yung, mali ako, di ba, no? Pakita mo yung tama. Yun ang tamang ratio doon na mali yan, lods. Hindi ganyan ang lahi niyan. Ito yan, oh. Paliwanag mo ng maganda. Huwag yung mga lods na minsan ako marami. Kaya ayoko pumasok sa mga grupo eh. Mapapahiya ka dyan pag may mga bully. Ang tamang kaisipan ng isang tao na nakita mong mali. Mali yung si Idol pakita mo yung tama. Paliwanag mo. Madali nang magpaliwanag ngayon mga lods kasi sa panahon natin ngayon na napakalago ng teknolohiya, di ba, no? Paliwanag mo. Di sabihin mo, lods, pasok ka sa channel ko, di-discuss ko yun. Di ba ganon? Napakasimple lang. Kaya ako, iniiwasan ko yun kasi hindi natin dapat i-entertain yung mga ganon. Dapat natin, pag merong hindi nakakaintindi, hindi abot sa alam mo, itawid mo sa kanya, di ba, no? Ganun dapat para matuto tayong pare-parehas, mga lods. Okay, mga lods, siguro yan muna at napalaot na ako. Kala ko maiksi lang yung video, umahaba pa rin, mga lods. Okay, mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!